Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumainyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang the series ng These Are the Days, my friend. From number 34 sa series na si Ibsam, Hukom chapter 12 verse 8. Ito ay ang 2948 years mula ng paglikha or 1152 BC. Part ito ng 480 years na mula sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41 hanggang sa 1 King chapter 6 verse 1. Ito yung 480 years from Exodus chapter 12 verse 40 to 41 hanggang sa 1 King chapter 6 verse 1. Ito yung 3081 or 1019 BC. Ito ang magmula ito sa 2601 ay meron ng 347 years ng kanilang paglalakbay dito sa panahon na ng mga hukom. Malapit na sila magkaroon ng hari dito, kaya 347 years. Ang nakaraang topic ay ang kay Jephthah na 2,941, so plus 7 ang pamamahala ni Ibsam is 2,948 or 1152 BC. Ito naman ang may chart of generation table sa time na yon. Ito yung 480 years na magmula sa 2601 o 1499 BC ito hanggang sa 3081 or 1019 BC. Ito yung 4th year and 2nd month ni Solomon, eksakto ng 480 years na umalis sila sa Ehipto. Ang time ni Ibsam, ito yung si Ibsam. Ito si Ibsam sa Hukom chapter 12 verse 9, 7 years. Counterpart ditong bilang ng mga taon ang 2,948. Ito yung 2,948. Kaya mayroon ito dahil galing to dito. At itong mga bilang na ito ay mula pa sa umpisa. Karugtong ito mula pa sa umpisa at makakarating ito hanggang sa 1 AD or sa taong kasalukuyan, 2021. Kaya ito na ang 2948. Ito ang 7 years. Ito naman ang katumbas dito sa BC form, 1152 BC. Okay, ito na ang chart of generation table at ang 1499 o 2601, ito naman ay nagmula dito sa first chart of generation table. Ito ang umalis sila sa bansang Ehipto, 80 years old si Moises at nagmula ito sa kamatayan ni Jacob sa edad na 147. Sa Genesis chapter 47 verse 28 na lahat ng kanilang mga araw ay mabibilang sa pamamagitan ng may chart of generation table na ito. Dahil ito ay hagdan of generation magmula ng paglikha kay Father Adam. Ito ay nagawa na ng hagdan at wala nang makaligtaan dito na ito ay direct generation sequence mula kay Father Adam hanggang kay Jacob. At ito naman itong generation line trace na ito naman yung nagdetermina sa kanilang mga edad. Ito yung time tracer na direct time sequence mula kay Father Adam sa paglikha hanggang sa pagbaha, hanggang sa kamatayan ni Father Adam, ni Father Noah, sa kamatayan ni Father Shem, kamatayan ni Eber, hanggang dito sa kamatayan ni Jacob, na lahat ng kanilang mga araw ay mabibilang dito sa time na ito. Ito yung given, literally given. Ang kasunod ay dahil meron ng mga given sa mga banal na kasulatan, ito ay kailangan lang basahin para magkaroon ng input dito dahil ito ay tapos na ang mga araw nila. Kaya mayroon ito. At nabuo ito dahil sa nung time na si Jacob ay 40 years old, ang sinabi lang si Esau ay 40 na kapag-asawa ng dalawa. At nung sabi na kanilang ama na si Isaac na pupunta siya ng Mesopotamia, nung marinig naman ito ni Isaac, pumunta siya sa kanyang tiyo Laban na at tiyo Ismael na anak ni Abraham, kapatid ni Isaac. So kinuha asawa si Mahalat na anak ni Ismael, kapatid ni Dibayot. Tatlo na naging asawa ni Esau. Si Jacob ay wala pa, pumunta ng Mesopotamia at nagustuhan niya si Raquel dito. Sabi niya kay Laban na kanyang tiyuhin, kapatid ng kanyang ina, na gusto niya mapangasawa si Raquel. Sabi ni Laban kung maglingkod siya ng 7 taon pa, ibigay niya si Raquel bilang asawa. So naglingkod si Jacob ng 7 taon. So 47. Sa 47 nagkaanak na siya ng isa dahil nung time na dumating ang kanilang kasal,
ay nagkaroon ng salo-salo ng isang linggo at hindi malaman ni Jacob kung sino ang kanyang kasiping ng gabing yun. Kaya kinabukasan ay binigay na ang alipin ni Laban kay Leah. Si Leah ang binigay ang panganay dahil sa kanilang kaugalian na kailangang mauna ang panganay. At 47 ang kanyang edad noon, nagkaanak siya kay Ruben. At si Leah ay nagkaanak pa ng tatlo pa, apat kaagad ang naging anak ni Leah. Si Raquel ay wala pa, kung kaya binigay ni Raquel ang kanyang alipin si Bilha, anak ni Dan at si Neftali. At nung tumigil ng pagpanganak si Leah, ibinigay naman si Silpa na kanyang alipin para magkaanak nito. Sa pamagitan niya, nagkaanak naman si Gad sa si Aser. At nung nagkaanak na muli si Leah, ito na si Isakar, Zebulun at Dina. At sa kahulihan ay nagkaanak siya si Raquel kay Jose. At pagpanganak kay Jose ay ito yung ang nakasulat doon. Nagpaalam na si Jacob na umalis sa Mesopotamia at uwi ng Kanaan. Ibig sabihin tapos na ang dalawang tig-7 taon dahil noong unang 7 taon kaya siya nagkaroon ng asawa dahil tapos na ang 7 taon. Pangalawang 7 taon is from 47 to 54. 7 years. Sa 7 years, 12 ang kanyang anak. Kaya meron ditong pariho ang taon ng kanilang kapanganakan. Kaya apat na anak dito, magkapariho ang taon. Kaya pagdating kay Dina at saka kay Joseph, ay wala siyang kasabay dito para sa bilangan ay madali na lang. Kaya ito ang mga bilang nila. May counterpart na rin yan sa taas. Kaya noong pagkamatay ni Iber, 139 si Isaac, si Jacob ay 79, kaya ito na yung mga edad nila. Si Levi ay 30, si Joseph ay 25, kung kaya ito nakukuha itong mga ito. Hanggang sa dito na makwintada, namatay si Isaac sa 180, ito yung 41. Namatay si Jacob sa 147, ito yung 27. Namatay si Levi sa edad na 137, ito yung 22. At namatay si Kuhat sa edad na 133, ito yung 119. At si Amram sa edad na 137, ito yung 124. At si Moises sa edad na 80, yung kausapin niya ang paraon upang ilabas ang kanyang bayan sa bansang Egypto, ito yung 63. Kaya ito yung 413. Ang kabuuan dito mula 41, 27, 17, 22, 119, 127, 63. Ito yung 413 dahil ito ay bilang na rin sa banda ron sa unahan sa nauna pa. O kaya ang total mula ng likhain ng Diyos ang tao ay 2,601 years or 1499 BC. Kaya ito naman ang kasunod nung umalis sila sa Egypto ng 1499 BC na sinabi ko na sa nauna, ito na yun ang chart niya. O kaya dito na ako magtatapos sa ang next na topic dito ay kay Elon. 10 taon siyang namahala sa Hukom chapter 12 verse 11. Inanyayahan ko rin kayong basahin ang mga banal na kasulatan, ang Malakay chapter 3 verses 8 to 12. Tumutukoy ito sa ikapo. Sa Juan chapter 14 verse 6, ito tumutukoy sa nung si Jesus ay nagsabi sa kanyang mga alagad na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa kinaroroonan ng Ama kundi sa pamagitan ko. So itong sabi ni Jesus. Sa Gawa chapter 9 verse 5, ang Espiritu Santo ay nagpakilala sa pangalan ng Jesus, si Panginoon Jesucristo. Nung si San Pablo Apostol ay taga-usig pa ng gawain ng Diyos na itinatag ni Jesus. At ito ay nagpakilala sa kanya na siya si Jesus, ang Panginoon. Isaiah chapter 9 verse 6, ito ay katuparan sa propesya ni Isaiah na maglilihi ang isang dalaga at manganak na isang lalaki at ito ay mamahala sa atin. Ito tatawagin ang kahangahangang tagapayo, ang Diyos ng makapangyarihan, ang walang hanggang Ama at ang prinsipyo ng kapayapaan. Hinulaan ni Isaias kung ano ang batang isisilang sa 1 AD. Ang tagal pang panahon. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, ang nakasulat doon ay manganak na isang lalaki ang isang dalaga at ito ay tatawagin Emmanuel, na ibig sabihin ay God with us. Ang Diyos ay mananahan ng kapiling ng kataong kanyang mga nilikha. O kaya, sa magitan ng Anghel Gabriel ay natupad ang
hula ni Isaias o propesya ni Isaias, ipinadala ang salita sa isang birhen sa Bethlehem, si Maria, si Inang Maria, o kaya ito yung nanganak na si Jesus, at siya ang nagiging templo ng Diyos, na noong una ay ang Diyos ay nagsugo ng kanyang propeta upang ipahayag ang kanyang mga salita. Ngunit sa panahon ni Jesus, siya mismo, ang Ama mismo ang nagsasalita sa kanyang sarili sa pamagitan ni Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus, hindi ako nagsasalita at gumagawa sa sarili ko lamang. Ang Ama ang gumaganap sa kanyang mga gawain. Sumayin niyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.